Number 1. So, may apat tayong conics, no? Pero, try natin kung naalala pa. So, let's say meron tayong pinapahanap ng equation of a circle. Wherein yung given is yung center. Yung center or centered at origin. Then yung radius is 6. Saan may equation niya? Saan may equation kapag meron tayong circle na pinapahanap? Equation ng circle na yung given is nasa origin daw yung center. Tapos yung radius is 6. Dali na. So, madali lang yung guys. Remember, that's correct. Kapag yung origin natin is nasa center, baliktad. Kapag yung center is at origin, ibig sabihin, yung ordered pair ng 0, 0, diba? So, kung yung radius natin is 6, anong gagawin? Yung standard form niya is x squared plus y squared is equals to r squared. So, basically, kung wala namang partner yung x and y, ganun pa rin. Copy lang yung x squared plus y squared. Pero dahil naka r squared nga to, so, magkakaroon tayo ng 6, then squared. That is 36. So, ito na siya guys. Para sa number 1. Number 2. 11. Hindi pa alam. Okay na yan. So, let's say naman, equation of a circle pa rin. Then yung given is yung center is 2, -5. Then yung radius is square root of 7. Ano magiging equation? So basically guys, ganun pa rin. Kapag naman yung center natin is wala sa origin, ibig sabihin meron tayo dong HK, no? So, itong 2, -5 natin, siya yung magiging H tsaka K natin. So, sa standard form, ano yung radius natin is square root of 7. Yan yung given na. So, yung standard form niya, kapag may pair, yung x and y, magkakaroon lang x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. So, actually, madali lang siya kabisaduhin. Yan. So, kung meron tayong 2, -5, so ito yung h, ito yung k. So, magkakaroon tayo ng x. Wait, thank you, limited idol. Then, meron tayong 2 dun. So, minus yung h natin na 2 na naka-square. Plus yung y minus. Remember yung k natin is -5. So, kung maglalagay tayo ng -5 dito sa k, ganito yung tsura niya. So, itong minus guys, part ng formula. So, magkakaroon tayo ng square root of 7 na naka-square. Then, simplify na lang. So, magkakaroon tayo ng x minus 2 squared plus negative times negative, maging positive yun, no? Y plus 5 squared. Then, square root tsaka radical sign may eliminate. So, magiging 7 na lang. So, ito na yung magiging standard form niya.
Number 3 naman guys. So, equation of parabola naman. Ito may gumagano. So, tayo sa equation of a parabola. Ito guys, ano lang siya, parang papyaw lang. Doon na-topic na natin ito last time. May playlist to actually sa kada conics. Pwede mong i-explore. Anyways, so let's say meron tayong vertex. So sa circle, meron tayong center. Pagdating naman sa parabola, vertex yan, no? So yung given na vertex, that is at origin, or sabihin natin at 0, 0. Yan yung focus. At 0, 3. So ano yung magiging equation? So basically, pag in-wrap natin to, dahil yung vertex natin is at 0, 0, ibig sabihin na sa origin, no? Then yung 0, 3 natin, meron tayong 1, 2, 3. Dito yung focus natin. So ngayon, dahil nandun yung focus, sa parabola kasi kung saan yung focus, dun siya naka-open. So pag ganito yung tsura niya. Something like that. So ngayon, yung distance ng vertex sa focus, yun yung pin natin. So yung distance na ito hanggang dito is 3. Tandaan? So kapag ganyan guys, meron tayong formula na x squared is equals to 4 equal to 4py. Then ipa-plug mo lang yung pin natin dun sa formula. Diba sabi ko nga last time, kapag yung parabola natin is naka-opens up or down, yung x yung may square dun. So ngayon, kapag positive yung p upward yun, kapag negative downward. So dahil meron tayong p doon na 3, magkakaroon tayo ng x squared equals 4 times 3 tsaka y. Kasi magiging equation ng parabola natin is x squared equals 12y. So, ganun siya ginagawa. Actually, kukunin mo lang dito yung p. Tulog ka na. Paano yan? Kakagising ko lang. Tulog na lang eh. Sasolve pa eh. No? So, let's say naman guys, meron tayo number 4. So, let's say meron tayong equation of parabola palen. Equation of a parabola. Then, yung given is yung vertex. At origin ulit. Then, yung directrix naman is x equals 4. So, paano pag ganda yung given? Bakit hindi ka na pumasa? Matututo ba ako niyan? Grade 7. Hindi. Ni-real talk. Ni-real talk yan. Hindi, bahala sa buhay mo. Tuto ka, okay lang yan. Pag hindi, okay lang din. So, mas maganda ginagraph. Remember guys, hindi ko nalagay dito, pero ganoon siya eh. Yung distance ng vertex sa focus is equal siya sa distance ng vertex sa directrix. So, ibig sabihin, yung directrix case, nasa likod siya ng graph mo. So, in this case, nandito yun sa likod. So, pag in-wrap natin to, gamit yung given, then, sabi guys, yung directrix is x equals 4, no? So, dahil x is equals to 4, bilang ka ng 4 units sa puntang
right. So, 1, 2, 3, 4. So, andito yung directrix natin. Ito yung x equals 4. So, kapag hindi yung directrix, 4 units din sa left naman, nandun yung focus. So, nandito yung focus. So, dahil nandun yung focus, guys, din ito yung vertex natin. Opens left yung graph. Bakit left? Bakit right? Directrix yun eh. Hindi naman yung vertex focus eh. So, doon talaga nakalagay yun. Pero yung distance ng focus sa directrix is equal siya pagdating sa focus vertex, then vertex directrix. So, which means, meron tayo ditong P. Dahil naka-open left yung parabola. Yung P natin yan is negative. So, yung distance is 4. No? So, magkakaroon tayo ng negative 4 yung P. So, sabi natin kanina, kapag x yung may squared, up or down, pagdating naman dito guys, pag left, right, y yung may squared. So, bali magkakaroon tayo ng y squared equals 4px naman. Then, ipa-plug lang natin yung p. Then, yun na, makuha natin yung equation niya. So, magkakaroon tayo ng y squared equals 4 times yung p natin na negative 4, then yung x. Then, magkakaroon tayo ng y squared equals 4 times negative 4, that is negative 16, di ba? Then yung x. Ito na yung magiging